Aloha! Nandito tayo ngayon sa Hawaii, Honolulu. Together with me are my friends from the church, Tita Elby, Ate Joy, Tita Rose, and Tita Flor. Ayan. Ngayong umaga, ibabahagi namin sa inyo ang buhay Amerika. Ayan, tanungin natin sila guys kung ano ang buhay dito sa Amerika. Ayan. At saka ilang years na kayo dito. Ayan na. Okay. Me? Yes. Alright. Okay. First of all, I want you to know guys that I grew up in the Philippines na mahirap. So I decided to come here to America. First of all, to help my family and mapag-aral yung aking mga kapatid, mga pamangkin, hanggang apo, nagpaparal pa rin. Okay. I've been here for 40 years. And 40 something actually. Okay, I'm a nurse and I work hard. Sometimes I work 16 hours. Sometimes when I was younger, 24 hours even. Especially when it times for their tuition fees. So I have to pay. So, hindi biro ang magtrabaho dito sa Amerika. We're not picking up gold dito. If you work hard, you can achieve your goal over here. Pero kung tamad ka, wala kang mapapala. Mahirap talaga. Mahirap. It's not easy. Okay? Alright. Thank you. Okay. My name is Joy from Olongapo City. I came here 2000 and then caregiver ako until now, and then I decided to have a licensed certified nursing assistant, but still I'm doing caregiving. Ang buhay dito sa Amerika hindi ganon kadali, at kung masipag ka, hindi ganon kahirap. It's up to you kung paano mo gagawin ang buhay mo dito. Hindi kami pupunta lang sa isang lugar, mamumulot ng pera, and then may papadala. Until now, tumutulong pa rin ako sa pamilya. Meron akong isang kapatid, pero until now, ako pa rin ang tumutulong. Ang buhay dito sa Amerika is, kailangan matapang ang loob mo. Hindi pwedeng maging duwag. Kasi wala kang sasandalan, kundi dalawang paa mo at dalawang kamay mo. Yun ang bubuhay sa'yo. Kailangan malakas ang loob mo. And then, mahirap humanap ng totoong kaibigan. Hindi lahat ng umingiti, totoo mong kaibigan. Kaya, ang magiging kaibigan mo, unang-una, ang Diyos at ang sarili mo lang. Yun lang ang masasabi ko. Salamat po! Thank you, Ate Joy, Tita Flor. Hello. Magandang umaga po. Ako po si Flor, taga Pangasinan. Ako napunta dito noong 2010. Pero pagdating ko dito, hindi pa ako nagtrabaho. Salamat naman at may mga anak ako na natutuluyan. So, nag-alaga ako ng apo. Nung lumaki, saka lang ako nagtrabaho. Pumasok akong caregiver sa isang facility. Nagtrabaho ako ng 3 taon. After that, hindi na ako nakapagtrabaho ulit. Nag-resign na ako. So, ganun pala, pagka wala kang trabaho, wala kang mapagkukunan ng ibubuhay sa sarili mo. Hindi ako habang panahon na nakadepende sa mga anak ko. Kaya yun. Awa naman ng Diyos, kahit papano, mayroon naman akong na papasukan kahit na reliever lang. Kaya mahirap talaga ang buhay dito sa Amerika. Kaya yung mga taga-Pilipinas, kung manghihingi kayo sa dito sa Amerika, hindi talaga pinupulot ang pera dito. Magtrabaho ka, gagawin mo lahat ang para lang magkaroon ka ng sarili mong pera. Yun lang. Salamat po. Thank you, Tita O, Flor. diba? Ganun lang ang buhay. Tita Rose. Good morning. Ito ako si tawag na Remy. Ako si Remy, galing ako ng Pampanga, Masantol since 1990.
nakapunta ako dito sa United States para sa magulang ko before kasi may sakit ang tatay ko, kailangan kong matulungan dahil marami kaming magkakapatid, 15 kami. Yeah, I'm the second to the youngest. So anyway, nagpapasalamat ako sa Diyos, nakapunta ako dito, nakatulong ako sa mga kapatid ko, tsaka mga pamangking ko. Nagtatrabaho ko ng 24/7 for 30 years. Nag-aalaga ako ng matangganda, caregiver. At least, natutuwang ko dito sa Amerika ay naging independent. Kahit may kapatid ako dito, syempre dito, kailangan mo talagang maghanap buhay para makatulong sa mga pamilya at sa mga pamangkin. Thanks God naman, nakakatulong at saka nagpapasalamat naman ng mga kapatid ko at mga relatives ko na nakakatulong ako sa mga pinaghirapan ko rin. Pero okay naman na nagpapasalamat ako sa Diyos, nakakatagpo ako ng trabahong maganda para makatulong. Amen. Amen. Maraming salamat for knowledge. Ito yung maraming nag-a-aspire pumunta ng Amerika. At saka ano yung inyong words of encouragement or wisdom sa kanila na yung gustong pumunta ng Amerika. Ayan. Ikaw muna. Sa akin lang, kung nag-aspire kayong pumunta rito, be ready. Kasi dito, walang kapatid, walang kamag-anak. Talagang ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Sa una, tutulong sila. Pero hindi lahat ng kamag-anak is kamag-anak mo until here in America. Yung iba, magkakapatid pa, minsan talagang nag-aanohan sila, baliwalaan. Kaya kailangan matuto kang tumayo sa sarili mong paa. At ang isang number 1 na kailangan mo, dasal at masipag ka. Yun lang ang number 1 mong gawin, magtatagumpay ka. Yay! Sino pa? Okay. Okay, first of all, kung pupunta kayo, of course, pray na, because the power of prayer is very strong. Dahil it's not easy to live here in America kung hindi ka masipag. So, you guys have, kung masipag ka, talagang Magtatagumpay ka. you can achieve your goal, maging successful ka kung masipag ka. You know? Yun ang number 1, Yeah. yung sipag. Yeah, and then, and of course, sana hindi nyo rin makalimutan ang family nyo once na nandito kayo sa Amerika pag na hanap nyo na yung tamang trabaho, yung gandang buhay dito sa Amerika, kung maging successful kayo, sana wag nyo rin kalimutan ang family nyo sa Philippines, tumulong, lalo na sa mga may sakit, magpaaral. Yan talagang ano ko, ako yan ang insurance ng family. Okay. Ako naman, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakarating din ako dito sa Amerika at saka ang unang-una dito sa Amerika ay pakikisama. Lalo sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak para minsan matutulungan ka rin and not expect for 100%. Yeah. Kaya dito sa Amerika, kailangan marunong kang magmaneho. Sabi nga ng kapatid ko, kahit may asawa ka at may anak, pag nagtatrabaho, hindi mo sila maasahan. Kasi dito, time is gold. Panay trabaho. Minsan may makakapagbakasyon ka kung may time ka. Dito sa Amerika, puro trabaho lang. Pero ang importante lang, hinihingi natin sa Diyos na hindi ka magkakasakit para bawal ang magkasakit. Kasakit. Yeah. Okay, yun lang. O kaya, sabihin. Ako naman, mga nagbabalak pumunta dito sa Amerika, lalo na mga pamangkin ko, nagtapos ng mga nursing. Kung gusto nyo pumunta dito sa Amerika, kailangan trabaho talaga ang gagawin nyo. Kasi dito, once na may mga trabaho kayo lahat ang magbabayad ng mga bayarin. Di ba? Ganon. Bills.
wala kayong aasahan na tutulong kundi sarili nyo lang kung sino ang gustong magtrabaho dito sa Amerika. Kasi ganun ang nanaranasan itong mga anak ko dito. Ay ganun, mahirap talaga ang mamuhay dito sa Amerika. Kailangan tiyaga, sipag. Kung para makatulong kayo sa gusto nyong tulungan. Yun lang. Maraming salamat guys. I hope na may natutunan tayo sa kanila. And I hope this will serve an inspiration sa lahat na nanonood. Please don't forget to like, to subscribe, and share these videos sa mga tao na nangarap na magpunta ng Amerika. Goodbye! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you!